Alright, another day, another session for ICT integration sa ating mga klase. And sa first video natin ay natalakay po natin ang create your own adventure. Sobrang exciting po nun. Medyo traditional na yung Google Form, no? Pero seems so new pagka gumagawa ko ng ganun. And the next one is yung Canva natin. And looking forward po talaga ako na magkaroon po tayo talaga ng another session for Canva kasi napakadami pong magic ni Canva. And today, hindi ko napapatagalin So, gagawa tayo ng isang quiz. Ayan. Using isang napakagandang application which is the Quizzes. And I know lahat sa inyo nakagamit na ng Quizzes. Pero ngayon, iba na yung pangalan ni Quizzes. Huwag kayo maninibago ha. Dati ang pangalan niya talaga Quizzes. Pero ngayon po, ang pangalanan niya is Wayground. Nung ginawa kasi si Quizzes, parang hindi lang nila alam kung ano yung ipapangalan nila. Until nakapag-isip sila na, ay sige, Wayground din yung papangalan ko. Kasi kaya sa Wayground, ang dami ng way para makapag-create ng mga quizzes. Ayan, so kapag magjo-join kayo, hanapin nyo lang yung join.quizzes.com. Ayun, para maka-join kayo. Ako, sa students ko, personally, ginagamit ko siya. Kasi yung mga bata ko, hindi naman sila yung pilot section, sabihin na natin, di ba? Kahit pa sabihin natin na hetero. Meron kasi talagang pinili na yun talaga yung mahusay. Yung akin, hindi. Masasabi ko na hindi sila yung kagaya sa pilot section. Pero sila ay maalam pagdating sa mga ganitong application. Yun nga, nakikwento ko naman sa inyo before sa mga recordings ko na pagdating sa ICT, talagang binibigyan ko sila ng chance na makapag-explore kahit pinapagamit ko yung laptop ko kasi gusto ko na bago sila umalis, yun yung magmamark sa kanila, maalam sila mag-open, mag-operate ng isang laptop. And then, yan, yung quizzes, yung Wayground, isa din to sa mga ginagamit ko sa mga bata. And I'm very happy kapag ginagamit nila to kasi yung excitement ba na meron silang ginagawa na wow, parang lahat kami we are able to answer, 'di ba? Kasi minsan hindi na natin nabibigyan yung chance yung iba na makakapagsalita. So using any application na may express nila doon yung thoughts nila or yung answer nila na hindi nila masabi is napakaganda. And itong Wayground, isa po ito talaga sa parang alam niyo yon yung parang pinang-favorite talaga ng klase namin pag magaganito kami. Tapos yung mga power-ups dito, alam na nilang gamitin. So, ako, as a teacher, syempre, gumagawa ko ng quiz dito. Sumasali din ako para medyo may competition, maramdaman namin yung competition. O, dapat kalaban ako ng mga bata. Yung mga ganon, para ma-feel nila na hindi lang ako basta nanonood sa kanila. Kasali din ako. And, kapag gumagamit kami ng application na ganito, week before, halimbawa, Friday, sasabihin ko na yun, next week, magdadala kayo, Thursday, magdadala kayo ng cellphone, kasi gagamitin natin to, no? So, yan, so much for that, so today, ay didiscuss ko po sa inyo kung paano nyo ma-access si Wayground, no? So, type nyo lang po sa inyong browser, wayground.com. Kahit ano pong gamitin nyo, it's either your DepEd email or your personal email. Kahit alin po dun sa dalawang yun. Your Gmail or DepEd email is okay. Yan. So, wayground.com. So, kung hindi pa po kayo nakakalagin, dito po sa part na to, may nakalagay na sign up. Pwede kayong mag-sign up doon using your Google account. Yun. So, dire-diretso lang po kayo doon. Encode nyo lang kung anong grade kayo. Encode nyo lang kung anong subject na tinuturo nyo. And then, ito po yung mga makikita ninyo. And again, makikita nyo po dyan, meron po dito na enter a code. So, dito kapag ka magjo-join kayo ng isang quiz, lalagay nyo lang yung number. And then, ayan, punta tayo dito sa dashboard. Dito sa dashboard po, makikita nyo po dito. Ayan, ang dami po, di ba? Yan yung mga kinreate po ng mga teachers na gumagamit ng Wayground. Ayan. So, madami na po sila. At lahat po yan, pwede nyong gamitin. Kapag na-access nyo po yan.
Yan, pwede nyo po yung gamitin. So, minsan, hindi nyo na kailangan gumawa talaga ng quiz eh. Kasi minsan, nandyan na yung quiz, igagamitin mo na lang. Ano po? Yan, wait lang. So, what I love about the Wayground is very easy po siyang gamitin. Medyo parang kung titingnan nyo lang, parang ang gulo ba nung kanyang hitsura, pero napakaganda po niyan. And ito, yung makikita nyo po dito sa baba, ito yung mga yari na mga quizzes. Ano po, ang gagawin nyo na lang dyan is gamitin. For example, ang topic nyo, solid liquid gas. Ito. Yan, solid liquid gas. So, pwede nyo po yung gamitin. Yan. So, meron na po ito. Binuksan ko na to kanina. Yan. Pag binuksan nyo, meron na siyang created na quiz. So, paano nyo siya gagamitin? Ang gagamitin nyo na lang po dyan, pwede nyo gawin is to copy and edit. No po, pwede nyo i-copy and edit para pumunta sa library nyo. Pero kung ayaw nyo naman magkaroon ng copy, gusto nyo mag-start lang kayo, pwede nyo namang i-start na lang. Ano po, depende yun sa inyo. Pero ako, personally, ang ginagawa ko po is copy and edit. Para magkaroon din ako mismo ng copy. Kasi ang kagandahan yan mga teacher, kahit pa lumipas yung panahon, hindi yan mawawala sa inyo. Nandyan pa rin po yan sa inyong Wayground. Halimbawa, ngayon, tinuro nyo. So, next year, ituturo nyo ulit yan. O, di meron na kayo. Ang gagawin nyo na lang is, i-open yung Wayground nyo and magamit nyo siya ulit. Okay? Pwede nyo din yan pong i-download as worksheet. Kung halimbawa, o walang dala talagang cellphone yung mga bata, di pwede nyo din po yan i-download na as PDF. O pwede nyo po din yung i-print. Diba? Napakaganda po. So, yung mga gusto pong makakuha ng mga quiz, eto, pwede po kayong gumamit ng Wayground. Yan. So, dito yun makikita sa Explore. And kung gusto nyo po, maghanap kayo dito, mga topic. Halimbawa, pronouns. Ang dami po dito, pronouns, yung mga noun. Yan, napakadami po dito. Ayan po. Napakadami. Ang gagawin nyo na lang is, it's either mag-start kayo or ang gawin nyo is copy and edit para magkaroon kayo ng same na question. And meron din po dito na library. Dito po papasok yun. Halimbawa, nag-copy and edit kayo. Dito po yun lahat papasok. Ayan. Mapapasave po ito dun sa personal email ninyo ng Wayground. Yan. So, dito po yun mapapasave. Then, all activities, shared with me, collection, and teams. And, ang gustong-gusto ko po dito sa Wayground, pagkatapos nyo mag-quiz, no, syempre, pag nag-join yung mga bata, ipalagay nyo yung totoong pangalan nila. No, palagay nyo yung totoong pangalan nila. Kasi nag-generate po siya ng report. And yung report na yun is makikita nyo talaga yung accuracy niya. Ganito yung madadownload nyo. Yan. So, meron po talagang ganyan, no. Saan sila tumama, saan ba sila nagkamali, at yung quiz detail, ano yung class accuracy. So, hindi mo na kailangan mag-compute. Meron na siya 80%. So, I think pwede na yun, ano? Pasok na siya. So, napakaganda po na gamitin natin yung Wayground. So, para makuha natin yan, ito, yung 3-dot button, meron dyan download Excel. Okay? Then, classes, pwede nyo ipasok dito yung mga estudyante nyo. Para halimbawa, yung tawag dito? Modular. Tapos, nandito yung mga quiz nila. Ay, di pwede nyo sila dito. O, punta kayo lang doon sa quizzes. Doon sa class ninyo. And, ayun, makikita po nila. So, mahabang proseso yun. Hindi natin madidiscuss ngayon agad. And, Wayground AI. Napakaganda po ng Wayground AI. Kasi, kapag parang walang-wala na kayong maiisip, mga teachers, tutulungan na kayo ni AI. Na po? Ayan, pwede kayong worksheet or question bank, YouTube video. Halimbawa yung mag-upload kayo ng videos, tapos maglalagay kayo ng video, tapos gagawa na siya ng quiz. So, isa-isahin po natin ha. So, dito tayo muna sa create. So, paano ba tayo mag-create? So, pindutin nyo lang yung create. Ano bang gagawin nyo? Assessment ba? Lesson? Interactive passage? Or flashcard? Eto kasing assessment, edi yung nagki-quiz nga po kayo, nagpapaquiz kayo. Pag lesson, para siyang PowerPoint mismo. Yun mismo yung PowerPoint nyo. Pero, ang kagandahan yan, yung mga bata magjo-join. Magjo-join din po sila. Tapos, habang nagle-lesson sila, nakikita din nila sa cellphone kung ano yung nakikita nila doon sa TV. No, pareho lang siya.
Pero ang kagandahan nyo, halimbawa, so slide 1 is your discussion. Sa slide 2 may question. So yung mga bata, sasagot sila doon. Yun po yun. And then, interactive videos, passage, and flashcard. Eto maganda. Yung assessment tsaka yung flashcard, halimbawa, nag-create kayo ng isang assessment for review. Halimbawa, yung for our first periodical exam. Nag-create kayo, So, di ba may lalagay nyo yung sagot lalagay nyo yung sagot. Pwede nyo muna siyang gawing flashcard para as review. So, paano natin gagamitin? Halimbawa, first muna natin itong assessment. Yan, meron po dyan na import worksheet or question, generate with AI, create from scratch. Eto teachers, halimbawa, meron na kayong quiz. Multiple choice meron na kayong quiz. Nagawa nyo na sa Microsoft Word then gawin nyo na lang teacher ganito. I-export nyo as PDF. Export nyo siya as PDF or i-save as nyo as PDF. Then, you can import the question. Halimbawa, yan, mag-upload ako from my device. Sana meron akong PDF dito na Ayan, kunyari ito, first quarter ng science. I-open ko yan. I-extract na lang yan, teachers. Yan. Select natin yung page. Ayan. Bawa, hindi na to, tsaka ito, hindi na to kasali. Yan, upload. Hindi ko na sinama yung TOS at tsaka yung hindi ko na siya in-upload. And then, yan, generate na po yung quiz. Yung nandun mismo sa papel ninyo, yun na mismo po yung mapapalagay dyan. Medyo matagal lang So, yun po yung sa assessment, 'di ba? Ang una natin tinry yung PDF. Medyo matagal-tagal lang 'to ng konti. Yan. So, meron din po dito yung generate with AI. Ito maganda. Halimbawa, open natin 'to Yan. So, ano naman yung generate with AI? Ito naman, kukuha kayo ng YouTube videos. Bawa, video ninyo. Wait lang. Yan. Pwede naman po ito ang kulit ng picture ko Pagala-gala. From YouTube. Halimbawa, magbabrowse kayo. Ito yung generate AI. Halimbawa, life cycle of butterfly. O di magano kayo. Or URL. Pwedeng maghanap tayo sa URL. Wait lang. YouTube. Yan. Teachers, ito na yung in-import ko. Ito na po yung mga in-import ko na 50 question galing sa PDF. Okay? Yan na yun, teachers. Yan na yun. May sagot na din po yan. Tapos, ipapublish nyo lang yan. Yan, ipapublish nyo lang yung teachers. Pagkatapos, pag na-publish nyo na, so, ito na siya. Ito na yun. Na-publish nyo siya. Medyo may na internet ko. Ayan. Yan, ang gagawin nyo na lang dito, teachers. Diba, na-import nyo na. Ito yung galing sa PDF, Ito yung PDF. In-import ko lang po siya. Tapos, halimbawa, parang, ay, ang boring naman, 50 question. Gusto ko pang dagdagan. Parang naboboringan ako dyan, 50 question lang. Ang maganda dyan, teachers, eto, meron po siyang, pwede kayong mag-add ng question pa. Pwede pa po. Pwede pa po kayong mag-add ng question dito. Then, pwede nyo din po gawin, teachers, pwede din kayo mag-generate ng, eto, tingnan nyo po. Diba ito yung 50 question nyo? Ito yung in-import nyo na PDF. Diba kanina, nag-create kayo ng quiz using yung PDF na in-import nyo galing doon sa laptop ninyo. Ngayon, gusto nyo ma-review muna sa mga bata. So, pwede nyo gawin, ito, Wayground AA Action. Pwede nyo muna siyang gawing flashcard para magpa-flash sa mga bata yung question, tapos sagot, pag kiniklik nila, lalabas yung sagot. So, generate.
Tingnan niyo po ha. Ganito naman po yung kalalabasan niya pag nag-generate kayo ng flashcard. Pasensya na po kayo ha, kasi nag-e-error ba yung recorder ko. Yan, tapos i-start nyo yan. Ito yung flashcard. Ito yung una, ginawa natin. So, pag in-start natin siya, ganito ba yung kalalabasan niya? Yan. Di magjo-join yung mga bata. Ito yung code, no? Magjo-join. I-start na. So, magre-review muna sila. Oh, which of the following best describe the matter? Anything that, diba? Meron kayong flashcard. Yan yun. Pwede nyo po next. Diba? So, meron na kayong quiz, meron pa kayong reviewer. Kasi yung flashcard. Okay? Yun yung unang action. Pangalawang action po natin, teachers, is, saan na yun? Add similar question. Halimbawa, parang, ay, ang boring, 50 question lang. Diba? Parang, boring pa ba yan? Halimbawa, ay, parang 10 question lang, ay wala na kayo maisip na question. Eto, teacher, meron ditong add similar question. Pag pinindot nyo yan, magge-generate din po yung AI ng mga related na question. Di yan din po sa topic nyo. Yan, tingnan nyo. Napakagaling nito. Favorite ko to eh. Yan, diba? Meron siyang question. Depende na lang dito, alin yung gusto nyong ilagay. No? Halimbawa, ay, lahat ito talagang swak na swak sa lesson ko. Lagay. Ako ang ginagawa ko minsan 10 lang yung ginagawa ko na question, tapos nagge-generate ako sa AI. Di madadagdagan na po yan. Sa halip na 1 to 50 lang, 1 to 53 na. Ay, parang nakukulangan ako. Gusto ko kasi meron pa. Pwede pa kayong mag-add. Pwede pa kayong mag-generate using the quizzes AI. Diba? Napakagaling po, no? So, kaya talagang sabi ko sa inyo, paborito ko to. Kasi yung ginagawa ko talaga personally, mga teacher, yan diba? Yan na yun, mga related na mga question. Ako talaga, teachers, personally, ginagawa ko, mahanap ako dito ng mga pwede doon sa lesson ko. Tapos, ang ginagawa ko, nagge-generate ako ng AI para madagdagan yung mga question. So, halip na 20 lang, o ginagawa kong 30 para mahaba yung laban ng mga bata. So, yun yung pangalawa. And then, the last one is, ito, translate. Kung gusto nyo sa iba pang mga, kung ano pa pong mga gusto nyo. O kung gusto nyo po mag-add ng similar question, or kung gusto nyo po na mag-fix yung grammar nila, mag-translate ng quiz, ayan po, mag-simplify ng mga question, add thematic narrative, depende po kung ano yung gusto nyo yung gawin eh. Kaya nga po sinabi ko sa inyo, napakaganda po nung quizzes, no? And then, ayun. So, meron na kayong isang quiz, na nasabaybayan nyo naman po. Then, kapag mag-i-start na kayo, mga teacher, itong ginagawa nyo, papasok ito sa library ha. Then, i-start nyo na yan. Start. And then, mga teachers, ito yung isa sa pinakamahalaga na ma-discuss natin, kung anong mode ang gagamitin ninyo. Itong classic mode, ito yung basic na ginagamit po talaga natin, no? Yung paper mode, yan yung meron akong tutorial na isa-send ko separate video niyan. Ito namang mastery pick, ang kagandahan naman nito, teacher, makikita ng mga bata yung ulo nila nag-uunahan papunta sa bundok. Teacher space, yan, team mode. Ito maganda din po ito, teacher, yung team mode. Kasi, halimbawa, may magjo-join dyan, yung mga bata, di ba, magjo-join sila using the code. Tapos, si quizzes na mismo yung magdi-divide sa kanila. Bawa kung ang nag-join ay 20. So, i-divide na lang po sila into, halimbawa, sinet nyo na 4 groups. Halimbawa, yan, number of teams. Kung sila ay 20, gawin nyo na tig-5. So, 4 group. Ayan. So, ganyan po. So, ito po yun, yung mga iba't ibang mga mode. 6 po yung available na mode. Itong team mode, na-try ko lang siya one time. Kaso, yung mga bata, syempre, gusto nila, sila mismo yung dumudot-dot ng kanilang cellphone. Kaya, ang ginagamit ko po dito, yung classic at saka yung mastery pick. No? So, for example, yung classic, yan, ilang attempt ng mga bata?
So, kayo na din po magde-decide dyan. Yan, wala na po kung masyadong babaguhin dyan. And then, okay na yun sa akin. So, mag-i-start na ako. So, kapag ito, mga ma'am, in-start ko, lalabas po yung yung code niya. Yan, ito yung code niya. Tapos, magjo-join lang po yung mga bata po dito. Magjo-join lang po sila. Yan. Ito lang yung i-share nyo. Okay? Yan. So, ay ma'am, gusto ko sana, assignment na lang ng mga bata. No? Gusto ko sana assignment na lang po. Pwede naman yun, teacher space. Pwede naman po yan, pwede nyo po itong i-assign sa kanila. Yun, so yun po yung mga mode. Pwede din naman po yung mystery pick. Yan, magsaset kayo ng goal. Yan, tapos i-start nyo lang. Pipili lang kayo dyan kung anong mode ang gusto ninyo. Kung walang cellphone lahat yung mga bata nyo, ay highly recommend yung paper mode. Ipiprint nyo nga lang yan. Yan, so hindi ko po ito may pakita sa inyo kasi wala namang magjo-join sa akin na bata. Pero, yan, pwede nyo baguhin yung team ha, kung saan yung bundok gustong umakyat. So, depende yan sa mga bata, So, yun po yung una. Then, the second one is, using naman ito. Bawa, life cycle of, yan. Using naman po yung video natin, magge-generate naman tayo ng quiz using the video. So, kukunin nyo lang po yung link. Yan, kukunin nyo lang po yung link. Then, ilalagay nyo po dito, paste the link. Tapos, pag na-paste nyo dyan yung link, ilang question ang gusto nyo? 15 question, 10 question. Pang ano ba subject niyan? Science, di ba? Pang anong grade? Grade 4. Then, generate quiz. Magge-generate na po siya ng quiz. Yun. Okay? Papasok din po yun sa inyong library. Yan. Or, 'di ba kanina yung nag-import tayo ng worksheet. Pwede din po yung pwede din po yung i-copy paste dito kung hindi kayo marunong mag-export going to PDF, pwede din yung Word i-ano nyo na lang po dito. Kaso lalagyan nyo ng ganan, correct number. Ganan po yung pagkakatama. Google Form, kung naka-Google Form naman tapos lilipat ko pa sa quizzes. Pwede din naka-spreadsheet. Yan. Tapos nag-generate din tayo using the AI, 'di ba? Yan. 'Di ba nag-ano tayo kanina? Yan, magge-generate na po yan. And, assessment. Yan, pwede din naman po na from scratch. Dito naman sa from scratch, yun, di gagawa po talaga kayo ng from scratch. Ito po yung mga option dyan. Ano bang gusto nyo gawin na quiz? Multiple choice, fill in the blank, multi-select, open-ended, true or false. Ayan, ito pong multiple choice kasi nga, ako kasi naka-premium account. Kaya, kita nyo po, lahat sa akin na open. Pero sa inyo po, basic lang po. Ito na multiple choice, fill in the blanks, tsaka true or false lang po yata. Pero kapag po kayo ay, yun nga, premium, lahat to, ang ganda po nitong gamitin, I swear. Hindi po kayo lugi dito. Hindi ko pinipilit kayo na mag-subscribe, pero kung gusto niyo po talaga ma-experience yung power ng quizzes, I swear, worth it po ito. Yan, tingnan nyo. Diba ito yung video? Yan yung video, diba? Meron na po yung question. 10 question yung nilagay nyo. And then, mag-generate na din po siya. Yung teachers, kung paano nyo po sila, yan na po, 7 question. Kung paano po kayo nag-i-start, yan, start, tapos kung anong mode, pare-pareho lang po yon. Yun pa rin at yun pa rin po ang gagawin ninyo. So, ang kailangan nyo lang po dyan mga ma'am is, yun nga, magagawa talaga kayo ng quiz using that dito sa quizzes. Ayun. And then, yun nga, paano nyo siya i-start, paano nyo mapapajoin yung student nyo. Yun, madali lang naman po yun. Okay? Yan. So, ito, from scratch. Halimbawa, multiple choice po ang pinili ninyo. Ayan.
So, magta-type lang po kayo dito ng question. Halimbawa ay, sino ang pambansang bayani? Halimbawa ay, Jose Rizal P. or Jose P. Rizal. O, diba? Tapos, kapag nakagawa na po kayo, lagyan nyo lang ng check yung tamang sagot, then, save question. Okay? And then, mag-a-add na po kayo ng question. O, meron dyan, add question or add similar question using the AI. Tingnan nyo ha. Pag nag-add question kayo, blanco ulit. Ano? Pero pag nag-add kayo ng similar question using the AI, mag-generate po siya ng question na related po dun sa una. O, tingnan nyo, sino sumulat ng No Limitang Here? Saan yung pinanganak? O, diba? Meron na agad kayong mga question. I-add nyo na lang po yan. O, diba? Meron na kayong 4 question. Yun po yung power nung add similar AI. Okay po? Then, pag natapos kayo, ipapublish nyo lang po yan. Lalagyan nyo ng name, AP. Halimbawa, lagay natin dito sa social studies. Anong grade dyan? Bawa grade 3. Wala ditong Filipino, alam ko eh. Yeah, tapos kung gusto nyo, inyo lang yung quiz na yun, di gawin yung private. Kung gusto nyo ay makita ng madami, di public nyo. Ako gusto ko pinapublic ko para magamit din ng iba. Then, publish. Aralin ARPAN. ARPAN. Yan. Then, publish. Diba, meron na kayong quiz. Tapos, yun, i-start nyo na. Pwede nyo na paggamit sa mga bata ninyo. And kung assignment naman po yan, pwede din naman, mga teachers. Lalagyan nyo lang kung kailan mag-i-start and time. Halimbawa, no deadline. Huwag naman ganun. Halimbawa, 1 week o 1 day. O, pwede nyo i-change po yan. Kung pa-assignment natin to, halimbawa, sa bahay kayo mga bata gagawa ha. Yan, para po, maano nila yan. Magawa nila sa bahay. Kasi wala tayong wifi sa school, kunwari. Then, i-assign nyo lang po. Pwede nyo kuhanin yung link. Tapos ay, sasagutan nyo na po yun. Sasagutan na po nila yung sa bahay. Ito, kakopy nyo lang po itong link na ito. Sesend nyo na po ito sa kanila. No, sesend nyo na po yun sa kanila. Sa GC po ninyo. Ayan. So, kung makikita nyo po mga ma'am, napaka powerful po talaga ng quizzes. Talagang wala akong masabi dito kasi nga, lahat ng needs mo, kung yun Canva, may ready-made na design, 'di ba? Ito namang quizzes, may mga ready-made din po ng mga question. At ang pinaka gusto ko po dito talaga, madadownload mo na yung Excel file ng report ng iyong ginawa. Ang isa pa doon ay pwede pa kayo maghanap ng related po. And pwede kayo mag-add ng question using the AI na tugmang-tugma naman po talaga doon sa inyong mga inaaral. Na po. So, I hope teachers na you get something from this session. Thank you very much po and I hope to see you all. Kahit na magka-district lang tayo, layo kasi po nung Naves, hindi pa rin malayo kasi napupuntahan pa eh. Di joke lang. Sana magkaroon tayo talaga ng session na face-to-face nung ganito para totally makita natin, mas ma-explore pa natin. Po, for more question po, pwede po nyong i-send po sa akin personally, sa akin Facebook po. Ako naman po ay sumasagot po doon. Again, thank you very much and God bless po.